Bagong core rotation ng Gilas. Napansin ng Gilas fans sa dalawang game nila kontra sa mga ball club ng New Zealand. No more triangle na nga ba si Coach Tim? Tara pag-usapan natin sa videong to. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Kung pagbabasehan natin ang mga nakita sa tune-up games, parang mas mabilis ang naging daloy ng opensa ng Gilas. Mas maraming early offense, mas mabilis ang ball movement, at mas madalas ang drive and kick kaysa sa matagal na half-court execution na kilala sa triangle offense. Mas napapansin din ang paggamit ng high pick and roll, hand-off actions, at spacing para mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang shooters at slashers ng Gilas. Pero tingin ko hindi naman ibig sabihin nito na tuluyan ng iniwan ni Coach Tim ang triangle system. Sabi nga niya nasa dugo na niya at coaching philosophy ang sistema na yan, kaya malabo na iwan niya ang ganitong style sa basketball. Pero syempre sa international basketball, lalo na laban sa matatangkad at athletic na teams gaya ng New Zealand at Australia, kailangan ding mag-adjust depende sa personnel at depensa ng kalaban. Pero sa totoo lang mga idol, no, parang hybrid system na ang ginagamit ngayon ng Gilas. Pero kita pa din naman na ginagamit pa rin nila ang mga concepts ng triangle para sa spacing at player movement. Pero kapag may pagkakataong tumakbo o umatake agad sa transition, hindi na sila nagdadalawang isip. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagiging mas komportable na sina Dwight Ramos, KQ, Carl Tamayo at AJ Edu sa pag-atake dahil nabibigyan sila ng mas maraming freedom na gumawa ng plays. Isa rin sa pinakamagandang napansin ng mga fans ay ang bagong core rotation. Hindi na lang iisa o dalawang scorer ang inaasahan ng Gilas. Kita naman natin na hindi naglaro si JB sa dalawang tune-up games pero tinambakan pa rin nila ang mga malakas na ball club sa New Zealand. Ang dahilan, nabigyan ng malaking chance sina Carl Tamayo at KQ na ipakita kung bakit dapat silang ilagay sa starting 5 kasabay ni JB sa isang game. Kita din na umangat ang laro ni AJ Edu sa dalawang game at naipakita din ni na Mike Phillips at Justin Baltasar kung bakit sila perfect fit sa sistema ni CTC. Well, sa palagay ko, kung ito ang magiging direksyon ng Gilas sa darating na laban kontra New Zealand at Australia, mukhang mas unpredictable na ang ating opensa kumpara sa mga nakaraang windows. And para sa akin, pag lalong gumanda ang chemistry ng roster na to, tapos babalik sina Kai Soto at QMB, baka ito na ang masasabi nating pinaka malakas na roster na nabuo ng Gilas sa mga nakalipas na taon. Agree ka ba sa akin mga idol? Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.